Sa isang gabing walang buwan sa masukal na kagubatan, tumatakbo ng papalayo si Famisha habang hinahabol siya ng mga taga-nayon na balak siyang patayin. Itinuturing nila siyang banta dahil wala siyang kakayahan sa mahika, at para sa kanila, wala nang puwang sa komunidad ang sinumang mahina o walang kapangyarihan. Hindi siya tumigil hanggang umabot ang liwanag ng madaling araw, at sa wakas ay narating niya ang isang pamilyar na lugar na may mga kawaling nakasabit sa mga puno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang nakatagong pintuan sa lupa, at tumambad ang maliit na silid sa ilalim ng kagubatan, na puno ng mga mahiwagang bag na ibinigay sa kanya ng isang makapangyarihang mangkukulam. Kayang dalhin ng bag na iyon ang lahat ng mga bagay, kahit ipasok pa ang isang buong bahay, kaya mabilis niyang nilagyan ang mga ito ng mga aklat at bote ng gayuma. Pagsikat ng araw, napadpad siya sa isang napakagandang bahagi ng kagubatan, at habang naglalakbay, naisip niyang sana ay mas mahusay siya sa pagtakbo, pagtago at pag-iwas. Ngunit agad niyang napagtanto na kahit magkaroon siya ng mga abilidad na iyon ay hindi pa rin magbabago ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, may boses sa kanyang loob na nagsasabing tigilan na niya ang paghahangad ng mga walang kwentang bagay, at tanggapin ang kanyang sitwasyon upang makamit ang kanyang mga layunin. Nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang nadiskubre niya ang nagkalat na mga basura na pumukaw sa kanyang interes. Sa pagitan ng sangkaterbang kalat, nakakita siya ng ilang mapapakinabangang gamit, kabilang na ang mga delikadong potion, ilang pirasong damit, at isang mapa na nakatago sa isa sa mga ito. Ngunit kasabay nito, muli niyang naramdaman ang bigat ng pagiging itinakwil ng kanyang nayon. Maya-maya, naramdaman niya na may mga nilalang na papalapit kaya nagtago siya at nakita ang dalawang tao na naghahanap sa kanya, at habang nagtatago ay pinakinggan niya ang kanilang pag-uusap at mabilis na umalis bago siya matuklasan. Habang nakasilip siya sa likod ng mga dahon, narinig niyang sinabi ng lalaki na may malaking pabuya ang pinuno ng nayon sa sinumang makahuli sa kanya, at wala siyang pakialam kahit buhay pa o patay na. Dahil doon ay nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot, kaya muli siyang tumakbo palayo, at nakatulog sa kagubatan hanggang dumilim. Pagsapit ng umaga, nagpatuloy siya sa paglalakbay at nadaanan ang isang mababaw na lawa, ngunit biglang umihip ang malakas na hangin na nagdala ng napakaraming mga slime na papalapit sa kanya. Nagulat si Famisha at tumakbo palayo, ngunit bigla siyang nadulas at nahulog sa isang bangin, at sa kabutihang palad ay nasabit ang kanyang bag sa isang sanga ng kahoy kaya hindi siya tuluyang nahulog. Sa kabila nito ay agad ding napalitan ang kanyang ginhawa nang makita niya na may sugat ang kanyang kamay, at tinangka niyang gamutin gamit ang lumang potion na nakuha niya, ngunit mahina na ang bisa nito. Kumuha siya ng isa pang bote at sa pagkakataong iyon, tuluyan nang gumaling ang kanyang sugat, kaya nagpatuloy siya hanggang marating ang isang napakagandang lawa. Dahil sa kanyang pagkabighani, naligo siya rito at muling nakaramdam ng ginhawa na matagal na niyang hindi nararanasan mula nang tumakas siya. Naalala niya ang payo ng mangkukulam na maging matatag at madiskarte, kaya nagpagupit siya at nagpapanggap na lalaki para mas maging ligtas ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ay pinili niya ang pangalang Ivy, na hango sa halamang matibay kahit ilang ulit tapakan, at habang iniisip ang malabo niyang kinabukasan ay napansin niya na tila ang lahat ng tao ay may layunin sa buhay maliban sa kanya. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang isang presensya na tila nagmamasid, at nakita niya ang isang maliit na parang similya na pinatalsik sa isang bulaklak. Binuklat niya ang kanyang aklat at nalaman niya na ito ay isang bihirang uri, na tinatawag na frail gel o kabilang sa mga slime. Ayaw ni Famisha na tawagin siyang mahina, kaya pinili niyang palitan ang kanyang pangalan, pero ang munting nilalang ay napakahina, madaling natatangay ng hangin at agad na natutumba. Nang makita niya na muntik na itong mahulog sa tubig, agad siyang nataranta at sinagip niya ito. Nang lumipas ang ilang oras, ibinuhos ni Ivy ang kanyang sama ng loob sa kawawang slime. Ikinwento niya kung gaano ka hindi makatarungan ang buhay, lalo na sa kanilang nayon kung saan ang mga bata ay binibigyan ng kani-kanilang kakayahan pagdating ng edad na 5. Bawat kakayahan ay may katumbas na bituin na nagsisilbing batayan ng lakas, at malungkot niyang inamin na ang nakuha niyang kakayahan ay monster taming at walang kahit isang bituin. Dahil dito, hindi man lang siya makapagpaamo ng maliliit na hayop, at simula noon ay nagbago ang tingin sa kanya ng kanyang pamilya at buong komunidad, unti-unti siyang itinaboy hanggang sa mawalan siya ng tahanan at pamilya. Sa kabila ng lahat ng ito, nakahanap si Ivy ng kaunting ginhawa sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang tao bago siya muling isinilang sa mundong ito. Hindi man malinaw ang lahat ng kanyang alaala, ngunit paminsan-minsan ay may naririnig siyang mga bulong na tumutulong sa kanya. Naalala rin niya ang kabutihan ng isang mangkukulam, ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng malasakit. Ito ang nagbigay sa kanya ng kaalaman at mga libro,
pati na ang lumang mahiwagang bag na kayang magdala ng anumang bagay sa pamamagitan nito, at naging malaking tulong upang mabuhay siya sa gubat. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, ikinwento niya sa maliit na slime na pumanaw na rin ang mangkukulam kamakailan, na ang kanyang tanging kasama. Ngayon ay wala na siyang matatakbuhan, at kahit wala naman siyang ginagawang masama, hinahabol pa rin siya ng mga tao dahil lamang sa kawalan niya ng kakayahan. Inilabas ni Ivy ang kanyang hinanakit sa mundo, ngunit kahit nahihirapan, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa habang inilabas ang sama ng loob sa slime, na ang una at marahil ang kauna-unahang kaibigan niya. Kinabukasan, sabik niyang hinanap ang slime, ngunit nang hindi niya ito makita ay kinabahan siya at naghanap sa buong paligid, at pumapatak ang kanyang mga luha sa takot na muli siyang mamuhay ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan ay naalala niya ang mapa sa kanyang bag, ang gabay papunta sa kabiserang kaharian, na ang binigay na payo sa kanya ng mangkukulam. Nang kunin niya ang mapa ay napansin niya na may kakaiba ito, at laking gulat niya nang makita ang maliit na slime na nakasilip sa loob. Labis ang kanyang tuwa at napagtanto niya na hindi totoo ang sinasabi ng iba na isang araw lang ang buhay ng slime, at masaya siya sa kaligtasan ng kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang subukang paamuhin ito kahit pa wala siyang bituin. Binuklat niya ang kanyang libro na pang-taming ng mga halimaw, at nalaman niya na kailangan niyang magbigay ng kaunting mahiwagang enerhiya para maging matagumpay ang kanyang pagpapaamo. Pinigilan niya ang kanyang takot at buong tapang na naglipat ng enerhiya, at nagtagumpay siya na paamuhin ang slime at pinangalanan niya itong Sora. Masayang nagdiwang si Sora, at sa sandaling iyon, ibinahagi rin ni Ivy ang kanyang pangalan sa bagong kasama. Matapos siyang makahuli ng maliit na daga, agad niya itong inihanda at inilagay sa kanyang bag para gawing hapunan mamaya. Pagkatapos nito ay muli niyang sinuri ang mapa, kailangan niya munang pumunta sa bayan malapit sa kabisera, na ayon sa payo ng mangkukulam. Kahit hindi nakamarka ang mismong kabisera ay alam niyang naroon iyon lampas sa nayon, ngunit habang nagsasalita, bigla niyang naramdaman na may papalapit sa kanya. Agad siyang tumakbo kasama si Sora upang makaiwas sa panganib at umakyat sila sa isang puno, at mula roon ay nakita niya ang napakalaking hukbo ng mga higanteng langgam, mga mababangis na halimaw na dumaan nang hindi sila napapansin. Pagkatapos nilang bumaba, nag-ingat si Ivy at niyakap si Sora upang hindi ito masaktan, at doon niya naramdaman ang maliit na sugat sa kanyang pisngi na dulot ng sanga. Kaagad niya itong nilagyan ng healing potion, isang gamot mula sa halos maubos na niyang supply, at naisip niya na kailangan na niyang magdagdag ng mga panlunas sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad si Ivy sa kagubatan, nakita niya ang mga nagkalat na poster na may larawan at impormasyon niya, na may malaking pabuya na 500 gold coins para sa sino mang makahuli sa kanya. Nalilito at naiinis siya dahil wala naman siyang kasalanan, kaya galit niyang pinagtatanggal at winasak ang mga poster bago ipagpatuloy ang pagpunta sa nayon. Habang nasa daan, iniisip niya kung gaano kalungkot ang nangyayari at nagpasya siyang hanapin ang sagot sa kalapit na nayon. Itinago niya si Sora sa kanyang bag at pumasok sa nayon, agad naman siyang namangha sa laganap na paggamit ng mahika sa pang-araw-araw na gawain. Nais niya ring magkaroon ng ganoong kakayahan, at napansin niya ang mga batang naglalaro, isang lalaki na may kakaibang kakayahan kasama ang kapatid nito na walang mahika. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakakita ng panaderya, ngunit nawala ang tuwa niya dahil wala siyang pera, at sa ilang sandali, nakarating siya sa butcher at nagpasya siyang ibenta ang karne ng daga na nahuli niya. Humanga ang butcher sa sariwa at maayos na pagkakahanda nito, kaya binigyan siya ng 100 barya bilang bayad sa maraming karne. Labis ang tuwa ni Ivy dahil may pera na siya at bumalik siya sa panaderya, at dahil napagkamalan siyang lalaki, tinulungan siya ng mga ngalakal na bumili ng maraming tinapay gamit ang nakuha niyang pera. Pagbalik niya sa kagubatan, masayang kumain si Ivy ng tinapay kasama si Sora, at matagal na rin mula nang huli siyang nakakain ng masarap na pagkain. Pero hindi interesado si Sora sa tinapay, kaya inalok niya ito ng iba pang bagay na karaniwang kinakain nito. Sinubukan ni Sora na iparating ang kanyang gusto, pero hindi siya naintindihan ni Ivy, kaya nagpasya siyang manghuli ulit ng mga daga para ibenta sa butcher. Sa pagbalik niya, nadaanan niya ang isang tambakan kung saan maraming itinapong gayuma. Hindi niya alam kung magagamit pa ang mga iyon, pero nilagay niya sa kanyang bag, ngunit nagulat siya nang biglang kainin ni Sora ang ilang bote. Pagkatapos ay inalok niya si Sora ng iba't ibang bagay pero hindi niya ito tinanggap, ngunit sa ilang sandali ay napansin niya na ang mga asol na potion lang ang gusto nito, kaya binigyan niya ito ng isa habang bumabalik sila sa nayon upang magbenta muli ng mga karne. Binili ulit ng butcher ang karne ng daga at binigyan siya ng 250 gintong barya,
kaya't bumili si Ivy ng tinapay at matatamis sa mga ngalakal. Sa paborito niyang lugar sa tabi ng lawa ay inimbitahan niya si Sora na maligo, pero tumanggi ito dahil natatakot na malunod sa tubig. Pinapakalma niya si Sora at binigyan ng mga bote ng gayuma, at habang kumakain siya ng tinapay ay iniisip niya kung gaano kabuti ang mga tao sa nayon, kaya't nais sana niyang manatili roon magpakailanman. Kinabukasan, marami siyang nakasalubong na mga adventurer, at ang isa sa kanila ang nakikipag-usap sa kanya, hindi nila alam na siya pala ang hinahanap niya. Isa pang adventurer ang nagtanong tungkol sa kanyang mahiwagang bag, na lalo niyang ikinatakot kaya tumakbo siya palayo. Pagkatapos ay napahinto siya sa tindahan ng butcher, at sinabi niya na wala siyang dalang karne ngayon. Ikinwento nito na naubos ang kanyang mga tuyong karne dahil binili ng mga adventurer, at tinaasan niya ang presyo para sa susunod na dalang karne ni Ivy, kaya lubos siyang nagpasalamat sa kanya. Pagdating niya sa panaderya, inalok siya ng paborito niyang tinapay ng libre, at sinabi ng mga ngalakal na pwede siyang magbayad pag may pera na siya ulit. Ngunit noong nakita niya ang poster sa loob ng tindahan, mabilis siyang umalis upang hindi siya makilala. Pagsapit ng gabi, naiisip ni Ivy ang mga ipinapakitang kabaitan ng mga tao sa nayon, ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring manatili dahil maraming adventurer. Niyakap niya si Sora at nalulungkot bago siya makatulog, at nagpa siya na aalis sila kinabukasan. Sa sumunod na araw, habang sinusundan niya ang mapa, nakarating siya sa isang ilog na napapalibutan ng mga puno na may mga prutas. Pagkatapos ay hinikayat niya si Sora na tikman ang prutas, naniniwalang kailangan nitong kumain para lumaki. Bigla na lang nagiba ang kulay ng puno, at mula rito ay lumabas ang isang malaking halimaw na agad na umatake kay Ivy. Ngayon ay sugatan siya at nanghihina, naghanap siya ng anumang lunas pero wala siyang makita. Sa gitna nito, lumitaw si Sora mula mismo sa sugat niya, na ikinagulat ni Ivy na inakalang kakainin na siya ng kaibigan niya. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, bumalik sa kanya ang kanyang mga alaala noong sanggol pa siya. Naalala niya ang masayang araw ng kanyang kapanganakan, kung paano siya ipinagdiwang ng kanyang ama habang hawak siya ng kanyang ina. Lumipas ang 10 taon, muling sumagi sa isip ni Ivy ang paghahatid niya ng pananghalian sa kanyang ama at kuya, pati ang mga kasiyahan at kwentuhan tuwing kainan. Sa bahay naman, masaya silang nagsasalo sa hapunan habang nakikipagkwentuhan tungkol sa araw nila. Ikinwento ng kanyang ama ang progreso niya sa trabaho, habang ipinagmamalaki naman ng kanyang kapatid na malapit na niyang matapos ang isang piraso ng kasangkapan, at pinuri naman sila ng kanilang ina at hinangaan ang galing ng bawat isa. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Ivy ang init at pagmamahal ng kanyang pamilya, na nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga pagsubok. Tinangkapang umiwas ng kanyang ama sa mga papuri, sinasabing kaya't mabilis natapos ang kanyang mga proyekto ay dahil sa 2 bituin lang na kasanayan sa pananahi ng kanyang ina. Napansin ni Ivy ang pagluha ng kanilang ina, na humingi ng paumanhin dahil nagulat si Ivy. Ikinwento niya na gumagawa siya ng kasuotang pangkasal para sa anak ng sapatero, at napaisip siyang gumawa rin para kay Fasila. Dahil dito, naghangad si Fasila ng magarang damit, kaya napag-usapan ang magiging kasanayan ng kanyang bunsong kapatid pagtungtong niya ng 5. Ipinaalala ng kanyang ama ang kahalagahan ng kasanayan para mabuhay, habang sinabi naman ni Ivy na nais niyang magkaroon ng tamer skill para makipagkaibigan sa mga dragon at halimaw. Maingat siyang pinaalalahanan ng kanyang ama na ang kasanayan ay ibinibigay ng mga Diyos para sa mga praktikal na layunin. Upang mapasaya siya, nililok ng kanyang ama ang isang maliit na kabayo na gawa sa kahoy para kay Ivy, ngunit naputol ang masayang sandali nang dumating ang mangkukulam na si Luba, upang gabayan ang kanyang anak para sa nalalapit nitong skill ceremony. Alam ni Luba ang lihim ni Ivy, ang mga alaala niya sa nakaraang buhay, kaya binalaan niya ito na huwag itong ipagsasabi. Pinagdasal niya si Ivy, at kahit may pagdududa si Vasila, tiniyak ni Luba na magiging maganda ang kasanayang matatanggap niya. Pagsapit ng araw ng seremonya sa simbahan, inilubog ni Ivy ang kanyang daliri sa sagradong tubig habang ipinagdarasal ng pari ang basbas ng mga Diyos. Nagulat ang lahat nang lumabas ang resulta, dahil taglay niya ang tamer skill, pero walang kahit isang bituin. Umalis ang pari na hindi makapaniwala, at naiwan si Ivy at ang pamilya niya upang harapin ang katotohanang isa siyang walang kwenta, at ngayon ay nabahiran ng galit ang kanilang tahanan. Hindi matanggap ng kanyang ama ang nangyari kaya't uminom siya ng alak, at nagtataka siya dahil parehong may bituin ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid, ngunit si Ivy ay wala kahit isa. Nabalot ng pagdududa ang kanyang ama at pati ang kanyang pagiging ama ay kinwestiyon, na naging dahilan ng pag-iyak ng kanyang ina.
Sa ilang sandali ay lalong uminit ang tensyon, at nang subukan ni Ivy na magsalita, pinaalis siya ng kanyang kuya at tinulak siya palabas ng bahay. Mag-isa at tinanggihan, naglalakad si Ivy sa nayon habang sinasalubong ng mga mapanuyang tingin at masasakit na salita. Ginamit pa ng pinuno ng nayon ang kawalan niya ng bituin bilang masamang senyales, at hinikayat ang mga tao na maghanda sa kamalasan. Habang gutom at nilalamig, nagtago siya sa isang kuweba, ngunit nawalan siya ng lakas at bumagsak. Pagmulat niya sa kanyang mga mata, nakabalot siya sa kumot at nakahiga sa tabi ng mainit na apoy, at laking gulat niya nang makita si Luba, ang mangkukulam na nag-aalaga sa kanya. Binalaan ni Luba si Ivy na huwag madalas gamitin ang kakaunti nitong magical energy dahil delikado kapag naubos ito. Nagulat si Luba sa mga pangyayaring humantong sa sitwasyon ni Ivy, kaya inalok niya ang kanyang gabay at tulong, kasama na ang ibang kagamitan para mabuhay sa labas ng nayon. Binigyan siya ng mahiwagang bag at ilang aklat, at pinayuhan ni Luba si Ivy na simulan ang kanyang paglalakbay upang makilala ang kanyang sarili, at humanap ng bayan kung saan siya maaaring tumira. Habang naglalakbay si Ivy, napaisip si Luba tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala at pagiging tapat sa mga kaalyado. Kahit madalas siyang pinagtatawanan dahil wala siyang bituin, nakahanap si Ivy ng ginhawa sa kabutihan ni Luba, at tinuruan siya nito ng mahahalagang paraan sa pamumuhay sa kagubatan. Nagtataka si Ivy kung bakit napakabait ni Luba, kaya ibinahagi nito ang kwento ng isang panahon na wala pang mga bituin at kasanayan, at tahimik na namumuhay ang lahat. Unti-unting nasanay si Ivy sa pagiging palaboy, at nahasa ang kanyang kakayahan sa paghahanap at paghuli ng pagkain. Ngunit isang araw, nabulabog ang kanyang katahimikan nang maramdaman niya ang presensya ng mga taga-nayon, at sa tingin niya ay may masamang nangyari, kaya palihim siyang nakikinig malapit sa simbahan. Doon niya nalaman ang pagpanaw ni Luba, ngunit siya ang sinisisi ng mga tao at tinawag siyang isang sumpa. Labis siyang nasaktan nang marinig na nais ng kanyang ama na ibalik siya sa mga Diyos, at narinig din niya ang alkalde ng nayon na hinatulan siya ng kamatayan at hinikayat ang lahat na hulihin siya. Gayunpaman ay bigla siyang nagising mula sa mga bangungot na iyon, napanatag siya nang makita si Sora sa tabi niya, at napansin niyang magaling na ang kanyang sugat. Nagpasalamat siya kay Sora at nangakong magpapatuloy sa kabila ng kanyang paghihirap, habang pinapahalagahan niya ang samahan nila, at nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng may bagong lakas. Kinaumagahan, nagising sila ni Sora sa liwanag ng araw, masiglang-masigla si Sora at ipinakita sa kanya ang mga bago nitong kakayahan. Habang nag-aalmusal, napansin ni Ivy na mas tumangkad at mas naging maliksi si Sora, senyales na nasa edad ito ng pagiging matanda, ngunit agad na naputol ang kanilang saya nang makita nila na naubos na ang kanilang pagkain. Ngayon ay determinado si Ivy na maghanap, at dinala niya si Sora sa kagubatan, hanggang matagpuan nila ang isang tambakan. Sa gitna ng mga itinapong basura, nakakita si Ivy ng pagkain at magagarbong damit. Nangalap siya ng iba't ibang sangkap at gumawa ng gayuma para mapatahimik ang gana ni Sora. Habang naglalakbay sila, napaisip si Ivy kung gaano kalaking ginhawa ang hatid ni Sora sa kanyang pag-iisa, at naging mapagpasalamat siya sa presensya nito. Sa ilang sandali ay nakakita sila ng mga matatamis na berry, at masaya itong pinulot at kinain ni Ivy kahit walang pakialam si Sora. Binigyan niya ng ilang oras upang tikman ang prutas kung gaano kasarap, bilang munting sandaling kapayapaan sa kanilang paglalakbay. Pagsapit ng takip silim, magkatuwang silang nagpapasalamat sa munting hapunan, ngunit nang mapansin niya na sobrang lakas kumain ni Sora ay nag-alala si Ivy sa kakulangan ng pagkain. Upang makatipid, naisipan niya na patulugin si Sora para huminto sa pagkain. Sa ilalim ng puno, ibinahagi niya rito ang isang kwentong barbero, tungkol sa mundong malapit ng magkaroon ng digmaan at isang nakakalimutang mahika na may misteryosong kapangyarihan. Habang nagsasalita ay unti-unting nakatulog si Ivy, at nagising siya nang may tumulong patak ng tubig at napagtanto niya na umaga na. Laking gulat niya nang matuklasan niya na naubos na ni Sora ang lahat ng kanilang mga potion, at wala nang natira para sa kanilang paglalakbay. Ngayon ay nagpa siya si Ivy na manghuli ng daga upang ibenta at kumita ng pera, ngunit nagbago ang kanyang plano ng isang malaking ahas ang mahuli sa kanyang bitag. Sa kabila ng panganib, nagawa niyang mahuli ang dambuhalang ahas at pinasok ito sa loob ng sako, at habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, may naamoy si Ivy na kakaiba ngunit wala siyang nakitang banta. Maya-maya, tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin, mga kabayong sugatan at isang wasak na karwahe, kaya't agad niyang pinrotektahan si Sora at tumakbo siya palayo. Dahil sa labis na pangamba, nakatakbo siya ng ilang kilometro nang hindi humihinto,
hanggang sa makita niya ang isang bayan mula sa malayo. Pagdating sa bayan, dumaan si Ivy sa pangunahing tarangkahan at agad humingi ng tulong, at ikinwento ang nangyari sa loob ng isang gusali. Naging interesado ang sekretarya at hiniling na marinig pa ang mga detalye. Isinalaysay ni Ivy na ang pag-atake ay naganap sa daan mula sa nayon ng lado, at inilarawan ang malubhang labanan at mga kabayong napatay, isang patunay na mga halimaw ang may gawa at hindi mga tulisan. Matapos suriin ang kanyang salaysay, iniutos ng isang lalaking may isang mata ang karagdagang investigasyon at nangakong bibigyan siya ng gantimpala. Doon niya nalaman na may bayad ang pag-ulat ng impormasyon tungkol sa mga insidenteng may kinalaman sa mga halimaw sa bulwagan ng bayan, at buong pasasalamat niyang tinanggap ang dokumentong ibinigay sa kanya ng sekretarya. Pagdating sa tindahan, sinubukang ibenta ni Ivy ang ahas na kanyang nahuli. Sa una, sinabi sa kanya na ang ganitong uri ng halimaw ay nagkakahalaga ng 2 pilak, ngunit nang masuri ng mabuti, napag-alaman ng tindero na bihirang babaeng uri ang ahas. Dahil dito, inalok siya ng 3 pilak at nangakong magbibigay pa ng karagdagang bayad kung makakahuli pa siya sa hinaharap. Ngayon ay labis ang tuwa ni Ivy sa kanyang kinita at naghanap ng pagkain para sa kanya at kay Sora. Pagdating sa daan, nakatagpo siya ng maraming pulang bag na may mahika, at ang bawat isa ay may kakaibang kakayahan. Dahil hindi niya maaaring dalhin ang lahat, inayos niya ang mga ito ayon sa kapasidad upang mapakinabangan ang kanilang pagdadala. Matapos ang mahabang pagsisikap at pagkwenta, maayos niyang naorganisa ang mga bag at nagpatuloy sa paglalakbay. Nakasalubong niya ang isang grupo ng mga adventurer at nagtago siya, ngunit nakilala siya ng isa sa kanila at nagpasalamat sa impormasyong ibinigay niya, na naging susi sa pagtunton sa mga halimaw na umatake. Pagkatapos ay binalaan siya nito sa patuloy na panganib, at pinayuhan siyang manatili muna sa bayan. Sa huli ay tinanggap ni Ivy ang kanyang gantimpala mula sa bulwagan ng bayan, isang pilak na plato na nagkakahalaga ng 50 pilak at 2 gintong barya, bilang malaking pabuya sa pag-ulat ng mataas na antas na halimaw. Nabigla siya sa laki ng kanyang nakuha, at sinunod niya ang payo ng empleyado at kinuha ang mga bag na iniwan niya. Nang mapagtanto niya ang panganib sa loob ng kagubatan, nagpa siya si Ivy na manatili muna sa bayan hanggang matapos ang panghuhuli sa mga halimaw. Pagsapit ng gabi, natutuwa si Ivy kasama si Sora, puno ng pasasalamat at kapanatagan sa kabila ng hindi tiyak na paglalakbay. Habang siya ay muling natutulog, pinapahalagahan niya ang tahimik na sandali at ang matibay na ugnayan nilang dalawa. Matapos mapuksa ang mga nakakatakot na halimaw sa kagubatan, nagpa siya si Ivy na muling pumasok sa gubat. Sinuri niya ang mga bitag na inilagay niya para sa mga hayop, ngunit lahat ng ito ay sira at walang laman, kaya't nalungkot siya dahil umaasa siya sa mga hayop para kumita ng pera. Gayunpaman, naalala ni Ivy na may natitira pa siyang kaunting pera mula sa impormasyong ibinigay niya noon. Habang naglalakad sila sa gubat, may napansin si Sora at biglang tumakbo papasok sa mga palumpong. Sinundan siya ni Ivy at doon nila nakita ang isang malaking pusa na malubha ang sugat, at isa pala itong malakas na nilalang na tinatawag na panther. Naawa si Ivy sa kalagayan nito dahil mukhang malapit na itong mamatay, at sinubukan niyang tulungan ang nilalang, ngunit halata pa rin ang sakit nito. Bigla namang kumilos si Sora at ginamit ang kanyang mahika upang pagalingin ang sugat ng pusa, at napansin ni Ivy na tila may pagbabago kay Sora matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagpasalamat ang panther kay Ivy at sinundan siya buong araw, at sa kalaunan ay naisipan ni Ivy na bigyan ito ng pangalan at tinawag niya itong Sil. Maya-maya, nakaramdam si Ivy ng presensya ng mga tao kaya agad niyang sinabihan si Sora na magtago, ngunit dahil sa laki ni Sil, napagtanto niya na hindi kasya si Sil sa kanyang magic bag. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Sil ang sitwasyon at kusa itong tumakbo upang magtago sa kagubatan. Nang makarating si Ivy sa isang bagong nayon, nasalubong niya ang isang bantay na nagngangalang Oat, na may matapang at nakakatakot na aura. Nakita ni Ivy kung paano pinigilan ni Oat ang isang lalaking mangangalakal, kaya nakaramdam siya ng takot na kausapin ito, ngunit naisip niya na wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang bantay. Sa ilang sandali, napansin niya ang isang insekto sa balikat ni Oat at itinuro niya ito, at saglit na nabaling ang atensyon ng bantay, kaya't inakala ni Ivy na makakapasok na siya sa nayon ng walang aberya. Ngunit patuloy siyang tinanong ni Oat kung saan siya nagmula, at nang sabihin ni Ivy na nagmula siya sa nayon ng lado, nagulat si Oat na mag-isa siyang naglalakbay ng napakalayo mula sa kanyang tahanan. Naawa ito sa kalagayan ng kanyang nayon at sa mga problemang kinakaharap nito, ngunit nagtataka si Ivy sa ipinakitang malasakit ni Oat,
at iminungkahi ng bantay na maaari siyang kumita bilang isang adventurer sa kanilang nayon. Matapos ang maikling pamamaalam, pinapasok na si Ivy sa loob ng nayon, habang iniisip niya kung ano na ang kalagayan ng kanyang bayan. Namangha si Ivy sa kasaganahan ng nayon at agad siyang nagtungo sa tindahan ng karne, at malugod siyang sinalubong ng butcher, na sinabing handa siyang bumili ng anumang sariwang hayop na kanyang mahuhuli. Pagkatapos ay binalaan siya nito tungkol sa panganib ng pangangaso ng mag-isa, lalo na't may mga mababangis na baboy ramo sa paligid. Nagpasalamat si Ivy sa kanyang paalala, bumili ng kaunting tuyong karne at saka siya umalis, at naisip niya na posibleng ang mga baboy ramo nga ang sumira sa kanyang mga bitag. Naalala niya ang dating payo niya sa kanyang sarili tungkol sa panganib ng pagtulog sa kagubatan, kaya nagtungo siya sa lugar ng mga adventurer upang magpahinga. Namangha siya sa laki ng lugar, lalo na kung ikukumpara sa laki ng nayon, ngunit nag-alinlangan siyang lapitan ang isa pang bantay na kanyang nakita, at naglakas loob siya na kausapin ito. Matapos ang ilang tanong, binigyan siya ng pahintulot at itinuro kung saang bahagi siya nararapat magpunta. Habang inilatag ni Ivy ang kanyang banig at humiga, napansin niya ang malalaking bahay sa malayo, at naisip niyang marahil doon nagtitipon ang mga veteranong adventurer. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang maraming maliliit na kubo, at nahulaan niya na iyon ay para sa mga baguhang katulad niya. Habang hinahangaan niya ang kakaibang klase ng mga kubo, naisip ni Ivy na mas mabuti sanang magkaroon din siya ng sariling tirahan, isang bagay na kayang magprotekta sa kanila ni Sora, laban sa masamang panahon at magtago mula sa mga mata ng iba. Naalala niya ang gantimpalang pera mula sa impormasyong ibinigay niya, kaya nagtungo siya sa pamilihan upang magtanong tungkol sa mga murang tent. Doon, muli niyang nakasalubong si Oat at pareho silang nagulat, kaya't pinagalitan siya ni Olive at sinabihang huwag takutin si Ivy. Nang malaman nilang bibili ng tent si Ivy, nagtataka si Oat kung bakit wala pa siyang gamit. Iniisip niya na baka nawala ang lahat ng pag-aari ni Ivy nang umalis ito sa kanyang nayon, isang patunay sa hirap na kasalukuyang nararanasan ng Lado Village. Nagpakilala sila kay Ivy, at agad siyang dinala ni Oat sa isang kilalang tindahan na pagmamay-ari ng isang bihasang matandang lalaki. Habang hinila ni Oat si Ivy, pinaalalahanan siya ni Olive na mag-ingat dahil baka masaktan niya ang bata. Bilang paghingi ng paumanhin, nangako si Oat na tutulungan si Ivy na makahanap ng pinakamagandang tent. Pagdating nila sa tindahan, pabirong sinabi ng matanda na wala naman itong mabibili roon, ngunit agad siyang naging maunawain nang malaman niyang taga Lado Village si Ivy. Humiling ang bantay ng isang kalidad na tent, kaya ipinaliwanag ng matanda ang iba't ibang antas ng tibay ng mga tent, na kadalasang nakadepende sa bigat ng mga ito. Mas inaalala ni Ivy ang presyo kaysa sa kalidad, ngunit sinabi sa kanya na nakabatay iyon sa kanyang pera, ngunit nang banggitin niya na may dala lamang siyang 5 gintong barya ay nagulat ang lahat. Ibinunyag pa ni Ivy na may 2 pa siyang natitirang gintong barya, ngunit ayaw niya itong mawala, kaya't lalong nagulat ang mga bantay at napaisip kung paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking halaga. Ipinaliwanag ni Ivy na nakatanggap siya ng gantimpala mula sa isang nayon, matapos niyang balaan ang mga ito tungkol sa paparating na pag-atake ng halimaw 1 buwan na ang nakalipas. Natutuwa ang mga bantay na ligtas siya, dahil malinaw na maaaring napakalakas ng halimaw na kanyang nakaharap noon. Sinabi ng matanda na makakakuha na si Ivy ng isang maayos at magandang tirahan sa halagang 5 ginto. Ipinakita niya ang isang magaan ngunit matibay na tent, ang pinakabagong modelo na dating pagmamay-ari ng isang adventurer na nagngangalang Lazy, na bihira lamang itong nagamit bago tumigil sa paglalakbay upang magpakasal. Inayos ng matanda ang tent at inalok ito kay Ivy kapalit ng isang pilak, isang napakagandang deal dahil iyon din ang presyo na binayad niya bago pa ito ayusin. Matapos ang kasunduan, hiniling niya na lagyan ni Ivy ng marka ang tent upang madali niya itong makilala. Pinili ni Ivy ang pangalang Sora, na isinulat sa Japanese kanji, isang pangalang pakiramdam niya ay may koneksyon sa kanyang nakaraang buhay. Bilang dagdag na regalo, binigyan siya ng matanda ng isang maliit na magic bag kung saan maaari niyang itago ng ligtas ang kanyang pera, dahil nilagyan ng magic ang bag kaya't walang ibang makakakita ng laman nito. Lubos na nagpasalamat si Ivy sa kanyang regalo, at umalis ang tatlo sa tindahan, habang sobrang saya ni Ivy sa kanyang mga nabili. Pinasalamatan niya ang mga bantay sa kanilang tulong, at ipinaalala ni Olive na kailangan na nilang bumalik sa kanilang trabaho kaya nagpaalam na ito. Bumalik si Ivy sa mga adventurer at maayos na naitayo ang kanyang bagong tirahan. Inilabas niya si Sora upang ipakita ang kanilang bagong tahanan, dama ang ginhawa na hindi na sila mababasa, at mukhang kasing excited din si Sora gaya niya.
Naisip ni Ivy kung gaano siya kaswerte, hindi lamang sa perang nakuha niya kundi pati sa napakagandang tirahang nabili niya, na para bang libre na niya itong nakuha. Ngayon ay nagtataka siya kung karapat-dapat ba siyang magkaroon ng ganito kagandang bagay, ngunit pinili niyang magdiwang na lamang. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa tambakan ng lungsod, upang maghanap ng mga mapapakinabangang bagay habang maliwanag pa. Dahil malaki ang lungsod, naisip niya na maraming kapaki-pakinabang na gamit ang itinapon doon, ngunit paglabas niya ay napansin siya ng ilang bastos na adventurer. Nilapitan nila siya at inakusahan siyang magnanakaw, na ikinagulat ni Ivy, at sinabi ng isa sa kanila na sa kanya raw ang tent, ngunit mariing iginiit ni Ivy na binili niya ito. Nagalit ang leader ng grupo, tinawag siyang sinungaling at marahas siyang hinawakan. Pinagsabihan nila siya ng masasakit at tinangkang takutin, ngunit agad na namagitan ang isang bantay at binalaan silang tumigil o mapapatalsik sila sa lungsod. Patuloy pa rin ang pagsisinungaling ng mga adventurer, iginiit na ninakaw ni Ivy ang tent, ngunit nang humingi ng patunay ang bantay ay wala silang maipakita. Ang tanging dahilan nila ay hindi raw kayang bilhin ni Ivy ang ganoong klaseng bagay, at nang pinakawalan siya ng bantay ay isiniwalat ni Ivy na sina Oat at Olive mismo ang naghatid sa kanya upang bumili ng tent. Nagulat si Ivy nang malaman niya na mahalagang tao pala sa nayon sina Oat at Olive, kaya't agad umatras ang mga nanggugulo, ngunit huli na ang lahat dahil nahuli na sila ng ibang mga bantay. Lumalabas na inutusan ni Olive ang ibang bantay na bantayan si Ivy at tiyaking ligtas siya, at bilang paghingi ng paumanhin sa nangyari, binigyan ng bantay si Ivy ng isang bagong healing potion.